Hello, hello. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y dumako na sa ating mensahe sa umaga po ito. Ang ating mensahe po ay patungkol po sa ating kasa ng ulo ng bansang Israel. Ang ating pong pangunahing text ay Jeremiah chapter 6 verse 16. Yung pong may isang reliyon na pinangalanan nila kailang kapulungan sa Jeremiah 6:16. Ito yung context na po na makikita natin. Ito yung pagkataon ng bansang Israel ay nagkakasala sa Diyos. At gusto silang panumbalikin ng Diyos sa mga dating daan. Ganyan. Ito po. They have also healed the heart of my people, slightly saying, peace, peace, when there is no peace. Ito yung mga kaaway ng Diyos na para magandagling lang sa bansang Israel. Wala yung problema kanya. Meron tayong kapayapaan. Samantalang wala namang kapayapaan kanya. Were they ashamed when they had committed abominations? No, they were not at all ashamed. Nor did they know how to blush. Isabihin, yung bansang Israel ay nalamog na sa pagkakasala na hindi na sila namumula kaya sa kanilang kasalanan. Therefore, they shall fall among those who fall. At the time I punish them, they shall be cast down, says the Lord. So sila'y parurusahan, sabi ng Panginoon. Sila'y mabibilang tungkol sa mga nahulog kanya. Thus says the Lord, stand the ways and see. Sabi, tumingin kayo sa mga daan kanya. And ask for the old paths. Ito yung dating daan. Pero wala naman dating daan sa Biblia. Mga dating landas kanya. Where the good way is, and walk in it. So sabi niya, tumingin kayo sa mga daan, ganyan. Hanapin nyo kanya yung mga dating landas na kung saan nandoon yung mabuting daan at doon kayo lumakad kanya, then you will find rest for your souls. So binibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sabi nila, but they said, we will not walk in it. So imagine po natin, ang nagsasalita ay ang Diyos. At ang kausap ng Diyos ay ang bansang Israel. Sabi ng Diyos, bumalik kayo sa mga dating landas na kung nasaan yung mabuting daan. Doon kayo dumaan, ganyan. Sabi, hindi kami dadaan doon. So dito natin makikita ang katigasan ng ulo ng bansang Israel, mga kapatid. Alam nyo, ang Israel, wala siyang dahilan na magalit sa Diyos. Dahil lahat ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, hinggil sa kanila ay tinupad ng Diyos. Sa Genesis chapter 22 verse 17, sabi niya, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Kanya. Dadami ang mga namukha niya. Lahi mo, sabi niya kay Abraham. Yan ang pangako ng Diyos. Kay Abraham, nung iyahan niya si Isaac, at itinupad ng Diyos. Nung sila naging alipin sa lupain ng Ehipto, dumami sila. At doon po nagkaroon sila pinahirapan ng mga Egyptian dahil mas marami sila kaysa sa mga Egyptian. Sabi ng mga hari ng Egypt, baka pagka nagkaroon ng digmaan, sila ay babalik sa kaaway laban sa ating kanya. So sila ay pinahirapan. At nakita ng Diyos ang kailang kapigatihan kanya. So God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob, and God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Naalala ng Diyos yung pangako niya kay Abraham tungkol sa lahi na magagaling kay Abraham. Dito po sa Genesis chapter 15, 13, 14, may pangako sila na sila aalis na may dakilang pag-aari kanya. Sila maging alipin sa isang lupain na hindi sa kanila. Pero pag-alis sila doon kanya, hahatulan ko yung bansang yun, sabi ng Diyos. At sila aalis na may dakilang pag-aari kanya. Dito sa Exodus chapter 3, 21, 22, inulit yun. Sa pamagitan ni Moses. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And it shall be when they go, that you shall not go empty-handed. Pag kayo umalis sa lupain nito kanya, hindi wala kayong dadaling, kanya.
But every woman shall ask of her neighbor, namely of her who dwells near the house, articles of silver, etc. So you shall plunder the Egyptian. So sila aalis na may dakilang pag-aari. Ganyan. Tulad ng ipinangako niya kay Abraham. Yun yung tinupad ng Diyos. So sila naman umalis. Yun po yung Exodus. Meron silang dakilang pag-aari. Tinupad yung Exodus chapter 3. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptian, so that they granted them what they requested. Thus they plundered the Egyptian. Noong mali sila sa lupain ng Egypto, sila mayaman. Sila biniyayaan ng Diyos sa mga bagay na hindi nila pag-aari. So tinupad ng Diyos ang pangako kay Abraham. At sila nakarating sa lupain pinangako ng Diyos kay Abraham. Sila nakaabot doon at nakuha nila kanya. So Joshua chapter 21 verse 45, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel, all came to pass. In other words, lahat ng ipinangako ng Diyos sa bansang Israel ay tinupad ng Diyos, sabi ni Joshua. Kasama na yung lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Dito po sa Genesis 15 verse 18, and dito yung boundary ng lupain. To your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates or Euphrates. Yun ang mula sa Egypto hanggang sa Iraq ngayon. Yun ang kailan magiging lupain. At ito yung mga tao nakatira doon, sabi ng Diyos. Ibibigay ko yung kanya sa lahi mo, sabi ng Diyos kay Abraham. At ito yung nakuha nila. Sa panahon ni Joshua, nakamtan nila yung lupa. Pero sa panahon ni Solomon, nakuha nila yung kabuuan ng lupa. So Solomon reigned over all kingdoms from the river of Egypt to the land of Philistines, or ito yung river Euphrates, as far as the border of Egypt, yun ang river of Egypt. They brought tribute and served Solomon all the days of his life. So yung lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, ito dapat ng Diyos. At ito'y nangyari sa panahon ni Solomon. Yung makikita natin lupain, ganyan. Sila ay pinangakuan ng prosperity. Sila ay magiging mayamang bansa. This is Deuteronomy chapter 28 verse 11. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land which the Lord swore to your father to give you. Ganyan. Pagdating na sa lupain na pinangako, sila ay yayaman. Ganyan. Mula sila yung pinangako ng Diyos sa bansang Israel. Pero ang problema, tinapad ng Diyos lahat yun. Pero yung bansang Israel, hindi sila marunong magpasalamat. Nung sila nasa ilang, at sila po ay pinapakain ng Diyos ng pagkain na galing sa langit. Yung unang mana, yung parang hot cake, nagre-reklamo sila. Then the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said to them, "Hold that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread to the full, for you had brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger." Pero hindi naman sila nagugutom dahil pinapakain sila ng Diyos. Kaya lang yung pagkain na binibigay ng Diyos, ayaw nila. Nung sila nagpapatuloy, sila po ay nagkulang ng tubig, ganun pa rin. And the people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us up out of Egypt to kill us, and our children and our livestock with thirst?" Pero hindi mo sila pinapabayaan ng Diyos dahil nagkaroon din sila ng tubig sa pamamagitan ni Moses. Now the mixed multitude who were among them yielded to intense craving, so the children of Israel also wept again and said, "Who will give us meat to eat?" Dahil kinakain lang nila yung manna. "We remember the fish which we ate freely in Egypt,
the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. So sila yung pinapakain ng Diyos. Pero hindi sila nagpapasalamat. So itong bansang ito ay hindi marunong magpasalamat sa gitna ng mga biyaya na binibigyan ng Diyos. And they committed spiritual adultery. Ang relasyon po ng Diyos sa Israel ay hindi lang mag-asawa. Ang Diyos ang asawa lalaki at ang Israel ang babae kanya. In other words, ito yung katumbas na utos sa sinasabi, sambahin mo lang ang tunay na Diyos o kasasaba sa ibang mga Diyos ang ganyan. Yun ang literal na utos. Pero sa isang figurative na paglalarawan, ang Diyos ang asawang lalaki kanya, so ako masusunod kanya. At ang Israel ang asawang babae, so kayo sumunod sa akin kanya. Pero ang nangyari sila sumamba sa ibang mga Diyos. How shall I pardon you for this? Your children have forsaken me and sworn by those that are not gods. When I fed them to the full, then they committed adultery and assembled themselves by troops in the harlots' houses. Hindi naman literal na adultery yan. Nung sila'y sumasama sa mga Diyos-Diyosan, dahil ang Diyos ang kailang asawa kanya, ito mga Diyos-Diyosan ay ibang mga lalaki yung kanya, sumba kayo doon kanya. Anong masakit sa Diyos? Pinakain ko kayo kanya. Hindi kayo nagugutom, ba't kayo sumumba sa ibang mga Diyos-Diyosan kanya? Ang larawan na sinasabi rito ng Diyos, they committed adultery. So sila po ay, they committed spiritual adultery. Sila sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. So Hosea chapter 4 verse 12, my people ask counsel from their wooden idols. Ito yung mga Diyos-Diyosan. And their staff informs them, for the spirit of harlotry has caused them to stray. Yung paglalarawan ng Diyos sa pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan ay parang ng isang harlot, isang patutot, o isang prostitute. They have played the harlot against their God. They offer sacrifices on the mountaintops and burn incense on the hills, under oaks, poplars, and terebinths, because their shade is good. Therefore your daughters commit harlotry, and your brides commit adultery. Sabihin, kayo sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, kayo nagkasala kayo ng pangangalo niya, sabi ng Diyos. Spiritually, hindi po literal. So, nung sa'yo sumasamba sa ganito mga Diyos-Diyosan, ang tingin ng Diyos, sila nagkakasala ng pangangalo niya kanya. Sila nagtaksil laban sa Diyos, kaya larawan po ay pangangalo niya. Ito ang masakit sa Diyos. Kaya ito yung figurative adultery, kaya ito po yung literal adultery, pareho lang. Halimbawa, pag ang babae naangalo niya sa ibang lalaki, anong ginagamit niya? Yung mga bagay na binili ng asawa niya. Di ba? Ganyan ang nangyari sa Diyos, sa bansang Israel. Sa pangangalo niya, nila at pagsamba sa mga Diyos. So, anong ginagamit nila? Yung mga bagay na binigay ng Diyos. For she did not know that I gave her grain, new wine, and oil, and multiplied their silver and gold, which they prepared for Baal. Kanya. Yung mga bagay na ibinigay ko sa kanila, ito yung kanilang inianda para sa isang Diyos, sa tapangal na yung Baal. Therefore, I will return and take away my grain in its time, and my new wine in its season, and I will take back my wool and my linen, given to cover nakedness. Now I will uncover her lewdness in the sight of her lovers, and no one shall deliver her from my hand. Ganyan. Gustuhin nyo kanyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya pababayaan ko na kayo sa inyong mga Diyos-Diyos. Naaalisin ko lahat ng biyaya na binibigay ko sa inyo, sabi ng Diyos. Dahil nakalimutan niya, sabi niya, bansang Israel, yung ginagamit niyo sa pagsama sa Diyos, ako nagbigay niya, kanya. Hindi galing sa inyo sariling kaparahanan. So nagkasala sila ng pangangalon niya, spiritual na pangangalon niya. Dahil they rejected God. Itinakbi nila ang Diyos. Hindi sila marunong magpasalamat. Ang Diyos, ang gusto niya sa kanyang bayan, sila yung maging iba kaysa sa ibang mga bayan. Pero itong mga kanyang bayan, gusto nila maging katulad ng mga bayan sa paligid nila.
Sa 1 Samuel chapter 8, verse 7, "And the Lord said to Samuel, Heed the voice of the people in all that they say to you. For they have not rejected you." Hindi ko tinakpilalaan niya. "But they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done, since the day I brought them out of Egypt, even to this day." Kasi matigas talaga ulo nila eh. With which they had forsaken me and served other gods. So they are doing to you also. Now therefore heed their voice. However, we shall solemnly forewarn them and show them the behavior of the king who will reign over them. Yung isang, sino ang hari? Babayaran mo yan. Alam po ba niya gano'ng kamahal ang sweldo ng hari ng England? Malaking pera yun. Sino nagbabayad doon? Yung mga English, yung mga British. Kung yung hari mo yung tao, babayaran mo yan dahil may pangangailangan yan. Pero kung ang hari mo yung Diyos, walang pangangailangan yan. Di ba siya kailangan bayaran? Sabihin nyo, itong mangyayari sa inyo pag nagkaroon ka ng haring tao. Verse 19, "Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, No, but we'll have a king over us, that we also may be like the nations, and that our king may judge us, and go on before us and fight for our battles." Di ayaw namin ng Diyos. Gusto namin haring tao. So Samuel heard all the words of the people, and he repeated them in the hearing of the Lord. So the Lord said to Samuel, "Heed their voice and make them a king." And Samuel said to the men of Israel, "Every man go to his city." Pinabigyan sila ng Diyos. Pero tinanggihan nilang Diyos. Isipin niyo ang pagdadalamhati ng Diyos doon. Ang Diyos ang nagdikta sa kanila mula sa pag-alipin. Ang Diyos ang nagbigay ng kailang lahat ng kailang kayamanan, lahat ng biyaya, tapos sinakpi nilang Diyos. So, isipin niyo ang kalungkutan ng Diyos sa ganung pangangataon. Hindi nila pinaglingkuran ng Panginoon. Iba ang pinaglingkuran nila. Dito sa Amos chapter 6, nandun na sila sa Zion, to those who are at ease in Zion, dahil mayaman sila, and trust in Mount Samaria, notable persons in the chief nation, to whom the house of Israel comes. Go over to Calne and see, and from there go to Hamath the Great. They go down to Gath of the Philistines. Are you better than these kingdoms? Or is their territory greater than your territory? Who to you put far off the day of doom, because the seat of violence to come near? Kaya nabubuhay na may karamihan sa sayo kanya eh. Sinasambay ito iba-ibang klaseng Diyos-Diyosan, hindi nila nalalaman na nalalapit na kapahamakan, sabi nila. Dahil dating araw sila po ay parurusahan ng Diyos. So, di nila pinaglingkuran ng Panginoon. Hindi sila nagpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Who lie on beds of ivory, yung kayamanan nila, stretched out on your couches, eat lambs from the flock, and calves from the midst of the stove, who sing idly to the sound of string instruments, and invent for yourselves musical instruments like David, who drink wine from bowls, and anoint yourself with the best of ointments, but are not grieved for the affliction of Joseph. Therefore they shall now go captive as the first of the captives, and those who recline at buckets shall be removed. Kaya ang ganda ng buhay nyo kanya eh. Pero hindi ako pinaglilingkuran. Dating araw kanya, kayo maging alipin, sabi ng Panginoon. So ito'y tao, mga bansang hindi marunong tumingin sa Diyos at magpasalamat. Ang kailang pagsamba ay hindi totoo. Isipin po ninyo, yung larawan kaya po yung larawan ng adultery ay very important sa relasyon nila. Kasi, nung sila yung magsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, wala nang puso nila sa Diyos. Kaya hindi pag tayo po ay gumawa sa literal na pangalan niya, pag ang babae na sa ibang lalaki, mawawala na sa asawa niya yung puso niya. Pupunta na doon sa ibang lalaki. Yun na, kanyang manamahal, yung asawa hindi na. So, ang nangyari sa Diyos, at sa Israel, ganoon din. Nawala na sa Diyos sa kailang puso, pumunta na sa ibang sa mga Diyos-Diyos. Kaya kailan naging pagsamba ay hindi na totoo. Wala na sa kailang puso, wala sa Diyos at kailang pagsamba kanya. Basahin natin. Sa Amos chapter 5 verse 3, I hate, I despise
your feast days, and I do not savor your sacred assembly. Pero sino nagutos to? Ng Diyos. Pero bakit ayaw na ng Diyos yun? Though you offer me burnt offerings and your great offerings, I will not accept them. Nor will I regard your fat and peace offerings. Take away from me the noise of your songs, for I will not hear the melody of your string instrument. But let justice run down like water, and righteousness like a mighty stream. Bakit ayaw na ng Diyos? Dahil wala na sa puso nila yung kailang pagsamba. Ginagawa nila yung dapat nilang gawin, pero ang kailang puso ay malayo na sa Diyos. Dahil sila ay sumamba na sa ibang mga Diyos-Diyosan ngayon. Did you offer me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? You also carried Sikkuth, your king, and Sion, your idols, the star of your gods, which you made for yourselves. Therefore I will send you into captivity beyond Damascus, says the Lord, whose name is the God of hosts. Dahil hindi na kayo sumasamba, ang inyong puso ay wala lang sa akin ganyan. Kayo maging alipin, sabi ng Diyos, bilang kailang kaporo. Sila po ay matigas ang ulo. Maraming pagkakataon ng Diyos ay humingi ng pagkakataon na sila mag-usap para may paniwalag kung anong dapat na baguhin, ganyan. At mayroong pangakong Diyos na kung sila ay makikipag-usap sa Panginoon, sila ay patatawarin ng Panginoon, ganyan. Ito po sa Isaiah chapter 1 verse 18. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, meron tayong kantang ganito eh. They shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord is spoken. Ang sabi ng Panginoon, come now and let us reason together. Pero po natin, hindi lang ginawa yun, dahil hindi naman sila nagsisi. Sila patuloy sa kanilang katigasan ng ulo. Yung sa Jeremiah chapter 6, sabi ng Panginoon, bumalik kayo kanya sa kautusan. Bumalik kayo sa mga dating landas. Nandoon ang mabuting baon, ganyan. Thus says the Lord, stand in the ways and see. Pumunta kayo sa mga dating landas niya. Ask for the old paths where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your soul. Ano mo yung old paths? Yun ang kautusan ni Moises. Then you will find rest for your souls. Napakagandang pangako noon. But they said, we will not walk in it. Also I set watchmen over you, saying, listen to the sound of the trumpet. But they said, we will not listen. Hindi kami makikinig sa mabalawak. Therefore hear, you nations, and know, O congregation, what is among them, hear, O earth. Behold, I will certainly bring calamity on these people. Kasi ang Diyos ay mahaba ang pasensya niya sa bansang Israel. Paulit-ulit na siya nakikipag-usap sa Israel, sila magbalik sa Diyos at pagsisi, ayaw nila. Kung sabi niya, behold, I will certainly bring calamity on these people. So, ganyan din sa atin, walang pagkakaiba sa bansang Israel, tayo po ay palagi nakikipag-usap ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Pero kung patuloy tayo tumatanggi sa kanyang salita, dadating ang araw, sasabihin ng Panginoon, I will certainly bring calamity on these people. Kanya. Bibigyan tayo ng kaparusahan ng Diyos dahil di tayo nakikinig. Hindi na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Bakit hindi nila alam ang kalooban ng Diyos? Bakit sila matigas sa ulo? Dahil hindi na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. In other words, hindi po tayo pwede sabihin, tayo tao ng Diyos, na hindi natin alam kalooban ng Diyos. Sabi rin sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Yan. So paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos, hindi babasahin ng kanyang salita? Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. The more they increase, the more they sin against me. I will change their glory into shame, but eat up the sin of my people. They set their heart on their iniquity. And it shall be like people, like priests, so I will punish them for their ways, and reward them for their deeds. For they shall eat, but not have enough. They shall commit harlotry, but not increase, because they have ceased obeying the Lord. Amen.
Kayo po, sabi niya, kayo mapaparusahan dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, kailangan alam natin ang kalooban ng Diyos. So, paano natin malalaman kung maliligtas tayo? Katulad ng bansang Israel, hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ang kanilang puso ay naging matigas. Ito pa isang bagay na ginagawa sa atin. Pag nagpapatuloy tayo sa katigasan ng ating ulo, at hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dating araw, titigas ng puso mo. Pag tumigas ng puso mo, wala na pakiramdam yan. At hindi na rin yan makikinig sa anumang bagay na sasabihin ng Diyos. Dito sa Isaiah 6:9, kung ma-recognize mo niya yung mga talatang yan, ito yung Matthew chapter 13. Quotation ng ating Panginoon. Kung paano sa panahon ni Isaiah, ganoon ang bansang Israel, ganoon din sa pagdating ng Panginoon, ganoon pa rin ang bansang Israel. And he said, go and tell these people, keep on hearing, but do not understand. Sabi, nakikinig kayo kanya, pero hindi nyo inuunawa, ibig sabihin. Keep on seeing, but do not perceive. Nakikita mo kanya, pero hindi mo iniintindi. Make the heart of these people dull, and their ears heavy, and shut their eyes. Ito yung sarado. Meron tayo na ako sa mga kapatid, kaibigan natin Katoliko. Sarado akong Katoliko, ano ibig sabihin no? Kahit anong gawin mo, hindi ako makinig sa'yo. Meron ang kalagayan nila. Lest they see with their eyes, pag itong ginawa natin, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Pag binuksan natin ang ating puso at kaisipan, at unawain natin ang kalooban ng Diyos, doon tayo maliligtas. Sabi ng Diyos. Pero as long as ganito ang ating kalagayan, na matigas ang ating ulo, hindi tayo nakikinig, kahit may nagsasalita, hindi natin hinuunawa, kahit meron ka nakikita kanya, magiging bato ang puso mo kanya. Wala ka ng pag-asa pagka gano'n. Hindi ka na pwede magbalik sa Diyos unless otherwise, buksan natin ang ating kaisipan muli at makinig tayo sa kalooban ng Diyos. Tinanggal nila ang kautusan ng Diyos. Nagsabi rito sa Matthew 10 verse 18, these people draw near to me with their mouth. O sige, sila yung gumagalang sa akin sa kailang bibig. Ganyan. Sa pupuri sila sa kailang bibig. Ginagalang ako ng kailang mga labi and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ganyan. Ito ang nangyari sa kanila dahil sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang puso nila ay nawala sa Diyos, napunta sa mga Diyos-Diyosan. And in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Pag nawala ang ating puso sa Diyos, anong gagawin? Hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. Gagawin mo ang kalooban ng tao. Kaya isipin po natin sa ating panahon, bakit lumalala ang moralidad ng ating lipunan? Kumpara ng unang panahon. Dahil hindi nila mahal ang Diyos. Ang pagmamahal ng mga tao sa Diyos ay siya pamagitan lang ng kailang mga labi. Kung punta tayo sa Roman Catholic Church, nagsasampa sila doon. Oo, pero wala ang puso nila sa Diyos. Ang puso nila doon sa kailang po, yun ang sinasamba nila. Ano ang tinisamba nila? Kautusan ng mga tao. Kung ang ating puso ay malayo sa Diyos, anong gagawin mo? Doon sa Romans chapter 1, basahin po natin. Noong mga Gentiles ay tinanggihan nila ang Diyos. Anong ginawa nila? Ito ang ginawa nila. Ang ginawa nila yung kasamaan. Kasi wala na ang Diyos sa kanilang kaisipan. Basahin natin sa Romans chapter 1. Ito po ang ating mababasa. Ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi lang nangyayari ngayon. Ito yung nangyayari ng unang panahon, mga kapatid. Ito sa Romans chapter 1, verse 22, verse 28. Sumusunod. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, tulad ng mga tao ngayon. At pinalitan nila ang kalalagyan ng Diyos na dinasisira, nang siya katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapan. Dahil dito sa karamihan ng mga pita na kaya ng mga puso, ay binigay sila nito sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang magkatawan sa kanilang sarili kanya. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siya pinupuri magpakailanman siya nawa.
Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinilitan nila na kailang mga babae ang katutubong kagamitan niya nalalaman sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki na nang-iwan ng katutubong kagamitan sa mga babae, ay nagdiga sa kailang karamihan ng pita ng isa't isa. Saan ang galing yun? Dahil nilaject nila ng Diyos. So yun ang dahilan pagka nilaject natin ng Diyos. Mapapaniwala ka. Dahil ang susundin mo yung sariling kaisipan. Kaya hindi kung kita magtataka in the future, mas masahol pa ang ating lipunan. Darating araw, maging illegalize na yung homosexual marriage sa Pilipinas. Bakit? Dahil hindi iwan na natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Katulad ng bansang Israel, nireject nila ang utos ng Diyos. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng pagkakasala ay may kaparusahan. Yung pong mga Hindu, kasi tinatawag nilang karma. Actually, ginawa lang nila yan sa Diyos. Sa yung mga Hindu, ang karma, sa pag may ginawa kang masama, may babalik sa iyo kanya. Yung karma, yung tawag doon. Ang Diyos, ganoon din naman siya. Kapag dahil din nila, ang Israel din nila inibig ang Diyos, o minahal ang Diyos, pinarusahan sila ng Diyos. Hindi mangyayari na pamabayaan ng Diyos ang ganong klaseng paglalapastangan na hindi ka parurusahan ng Diyos. Otherwise, hindi na nila igagalang ang Diyos bilang Diyos. So, Jeremiah 25 verse 11, "And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. Then it will come to pass, when 70 years are completed, that I will punish the king of Babylon." Dahil ang Diyos ay matuwid. Kung parurusahan ko ang bayan dahil nagkasala sila ng Babylon, kailangan ko rin parurusahan ng Babylon dahil nagkasala sila sa aking kanya. Then it will come to pass, when 70 years are completed, that I will punish the king of Babylon and that nation, the land of the Chaldeans, for their iniquity, says the Lord. And I will make it a perpetual desolation. Pupuntahan po natin dating Babylon, wala nakatira doon. Wala lang tao nakatira doon. Ito nakikita natin totoong sinasabi ng Diyos. So, ang bansang Israel, pinarusahan sila ng Diyos. Bilang conclusion, ang bansang Israel ay walang pasalamat sa mga biyaya ng Diyos. At ang Israel po ay matigas ang ulo. Stubborn. Di nakikinig. Israel did not love God and change His laws. Pag nawala ang pagmamahal natin sa Diyos, papalitin natin ang kanyang batas. Israel committed spiritual adultery dahil sa mapasal sa ibang mga Diyos. Israel wanted to be like the nation. Rejected lang Diyos. Israel rejected by God and sent away to Babylon for 70 years. Aplikasyon po sa atin. Kailangan po tayong palagi nagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Hindi natin makakamtan lahat. Pero kung meron tayo, dapat tayo magpasalamat. Tandaan po natin. Dito po sa Hebrews chapter 13. Ang normal na kaisipan ng tao ay covetousness. Hindi sila marunong makontento sa mga bagay na meron sila. Sa Hebrews 13, basahin po natin. Ito po ang ating makikita. Sa verse 5. "Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasa kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin nagsabi, sa namang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa namang paraan ay hindi kita pababayaan. Alam mo ating masasabi na kung tapang ang Panginoon na ay katulong, hindi ko matatawag anong magagawa sa akin ng tama niya." Tayo palagi magpasalamat sa lahat ng meron tayo, sapagkat ang Diyos ang nagbigay noon. Pangalawa, huwag tayo maging matigas ang ulo. Kailangan tayo magpailalim sa Diyos. Tandaan mo lang kung tayo nandito, may marami sa atin, baka tayo lahat, pero tayo katigasan ng ulo. Otherwise, kung hindi tayo matigas ang ulo, ay hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na minsan pinag-uusapan natin. O kaya may mga bagay na natin ginagawa na dapat natin gawin dahil matigas ang ulo natin. Dito sa James chapter 4 verse 7, kailangan tayo magpailalim sa Diyos. Kung ano gusto ng Diyos, yan ang ating gagawin. Dahil in the final analysis, siya rin na magliligtas sa atin. Dadalhin tayo sa langit. So bakit hindi tayo magpailalim sa Diyos? Sa James 4:7, ito ang ating mababasa.
Pasakop nga kayo sa Diyos. Ganyan. Datapot magsisalasan kayo sa Diablo at tatakas sa inyo. Anong ginagawa lang sa salita? Nagpapailalim sila sa Diablo at hindi sila nagpapailalim sa Diyos. Kailangan natin bigyan ng effort, bigyan natin ng panahon na ating matutunan at maunawaan ang kalooban ng Diyos. Itong panahon po natin ngayon, maraming advantages, conveniences, pero as far as God is concerned, nagiging balakid sa Diyos. Halimbawa, meron tayong cellphone. Sa aking pag-aaral, ang pinakamaraming panahon na gumagamit ng cellphone ay mga Pilipino. Meron tayo dyan. Walang masama sa cellphone. Information yan. Ako nakakatulong sa akin ng internet sa information. Pero pwedeng masira ang mga bagay na yan dahil wala tayong panahon sa salita ng Diyos. Kasi may competition yan eh. Ang time ay isang limited resource. Pag hindi mo ginamit yan, ginamit mo sa ibang paraan, hindi mo na magagamit yan sa ibang bagay. So, kailangan nating ialat o gamitin natin sa tamang paraan ng ating panahon. Dito sa Ephesians chapter 5, verse 17, ito ang ating mababasa. Sabi, utos po ito. Hindi ito option, it is a command. Kaya huwag kayong maging mga mangmangan. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, utos po yun eh. So, kailangan natin bigyan ng panahon na basahin natin ang Biblia at unawain natin ang kalooban ng Diyos. Ano ba gusto nating malaman? Ang internet, maraming information yan. Anong information nandun yan? Pwede makatulong sa'yo, pwede hindi. Bakit hindi natin gagamitin yan para malaman natin at unawain ang salita ng Diyos? Diba? Kailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng tao. Kumisan sa ating buhay, pinapakinggan pa natin yung mga payo ng mga tao na hindi Kristiyano kaysa sa Diyos. Dito sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Ito po yung pinakaunang awit na inawit ni David. Tingnan niyo sinasabi niya. Ito ating mababasa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Yung salitang masama rito, hindi naman yung masamang tao. Ibig sabihin, yung payo ng masama ay yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi mo nauupo man sa upuan ng mga manliliba. Kanya. Anong matututunan natin sa mga tao yun? Hindi kalooban ng Diyos. Kalooban lang sa kalibutan. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya at gabi. Sabi nga nila, totoong true talk kanya. Nasisiyahan ba tayo pa nagbabasa ng Biblia? O nababagot ka? Masasisiyahan tayo kay Vice Ganda na alipin ni Satanas o kaysa sa Biblia? Pagka mas gusto mo si Vice Ganda, pupunta ka kung saan pupunta si Vice Ganda. Pupunta ka sa impyerno. Bakit di natin bigyan ng panansalita ng Diyos? Siya ang nagbibigay ng lahat ng biyaya sa atin. Siya nagbigay ng kaligtasan sa atin. Bakit tayo pupunta sa iba? Na wala namang bibigay sa atin ng pakinabang kahit ano. Di ba? At panghuli, friendship with the world is enmity with God. Piliin natin ang ating mga kaibigan. Pag ang ating mga kaibigan nagtuturo sa atin, naggawa ng kahalayan o sumunod tayo sa kalooban ng sanglibutan, kaaway mo Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ako po, personally, wala akong kaibigang hindi Kristiyano. Dahil wala akong nakikitang dahilan para magipagkaibigan sa mga taong hindi Kristiyano. Ano gagawin ko sa kanila? Dadalhin lang niya kung sa kapakamakan, di ba? So lahat ng kaibigan ay mga Kristiyano. Actually, kakaunti lang kaibigan ko eh. Hindi marami. Kasi kung marami kang kaibigan, una, magsisila yung panahon mo. Pangalawa, ano na itutulong sa ilang mga kaibigan mo na yun? Sa iyong buhay o bilang Kristiyano. So pinipili ko lang kaibigan Kristiyano rin. At mga mahangaral. Sapagkat sila makakatulong sa akin.
bilang isang Kristiyano. Sa James chapter 4, verse 4. Tsaka kulang na rin ang ating panahon. Sa edad natin ito, kulang na yung panahon natin. James chapter 4, verse 4. Kayo mga alunyangan, hindi ba rin na nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ang naging kaaway ng Diyos? So, tandaan natin ang ating mga iniisip, ang ating mga ginagawa. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Kung hindi, magiging kaaway tayo ng Diyos. So, huwag tayong gumaya sa Israel na hindi marunong magpasalamat, na matigas ang ulo, na hindi nagpapasako sa Diyos. Gusto natin makarating sa langit, ito, gagawin natin. Tayo po'y makarating sa langit. Hindi man tayo perfecto mga tao, kaya kailangan natin ng Panginoon. Nagkakamali tayo, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Hindi ang karunungan ng sa kalibutan. Friendship with the world is enmity with God. Tandaan po natin yan. So ito po ang ating mensahe po sa mga ito. Maraming salamat sa inyo. Matyaga ang pahingin.